Dumako po dito, Panginoon, sa bahay-sambahan upang kami po, Lord, ay sama-samang magpupuri. Sasamba sa iyo, Panginoon. Itataas ang iyong pangalan, Panginoon. Sasayaw, Panginoon, for we will rejoice and be glad in this day, Panginoon, sapagkat ito, Lord, ang kalooban mo na kami po, O Diyos, ay tunay na magpupuri at sasamba sa iyo sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang dapat na sambahin, Panginoon. Lord, sa aming pong pananambahan ay pangunahan niyo kami, Panginoon. Lord, sa mga awitin, Panginoon, nawa, O Lord, ay bigay namin dito, Panginoon, at maitaas namin ang iyong mabangong pangalan, Panginoon. Lord, salamat po sa kabutihan mo. Salamat po, Panginoon, sa mga blessings na aming natatanggap, Panginoon. Salamat po sa healing, O God. Salamat po, Panginoon, Lord, sa kalooban mo, Panginoon, na patuloy niyo, Panginoon, na pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. And thank you for the hope, O God. Thank you for the Tayo ay anak ng ating Panginoon. Amen. So today, as we sing this song, may this song be our declaration. And let us tell our God, Lord, my God, you are my defender. You always go with me. You always go with us to defend us, to fight for us, to give us victory. And every battle, Lord, we encounter, it belongs to you. And in your name alone, O God, we trust and we put our hope. Amen. May this be our declaration. Yes, Lord, this is our declaration that in only your name, Lord, we put our trust and hope. For your name, Lord, is so powerful, O God. Your name is so powerful, Lord. No name, Father, no name, O God, is like your name, O God. Only your name, Father. Only in your name. For in your name there is salvation, O God. In your name there is healing, Lord. In your name there is freedom, O God. In your name there is restoration, Lord. And in your name, Father, there is healing. There is salvation, O God. There is fullness of life, O Lord. Oh, thank you, Jesus. And in your name, there is victory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we trust you, God. We praise you and we honor you today, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
the name of Jesus, enemy is defeated, and we will shout it out, shout it God is out. fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated, and we will shout it out, shout it out. Hallelujah. Oh, let us shout the name of Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Indeed, you are so great. You are so great, oh God. You are so great, Lord. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord, for the victory, oh God. We thank you for the healing, Lord. We thank you for their salvation, for restoration, oh God. Thank you, Jesus. Thank you for deliverance, Panginoon. Thank you so much, oh God. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Praise you, oh God. Praise God. Hallelujah. So good to give praise to our awesome God. Amen. Hallelujah. Indeed, His name is above all names. There is no name na maiko-compare sa ating Panginoon. Amen. In Philippians 2, chapter 9, verse 11, it says, "Therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Oh, yes, hallelujah. Indeed, our God is our Lord, and He is high above anyone else. No one is ever like Him. No one can be compared to our God. He's far above all principality, all dominions, all powers, and all names that is named under on earth. Only His name is worthy to be praised. Only the name of Jesus is worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah. Oh yes, Lord. We give you praise, oh God. We give you praise, Jesus, our Lord. Oh, we honor you, oh God. Oh, hallelujah. This is the one thing, Lord, that we desire. We desire to see you, Lord, today, to encounter you, oh God, to experience you, Father, in this place. Oh, fill us, oh God, as we worship you, as we raise our voices, our hands, oh God, our hearts. Embrace us with your holy presence, oh Lord. Hallelujah. Fill this place with your presence, oh God. Fill this place, oh Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. One thing I desire, one thing I seek, to gaze upon your beauty
to you. 'Cause Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hopes, higher than dreams. The name of the Oh, beautiful name, Jesus. In the day of trouble, oh, you cover me, Lord. Yes, God, thank you, Jesus. Lord, I will sing. So I pray to you. Lord, I pray, so I pray to you. 'Cause Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hopes, higher than dreams. The name of the Lord is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hopes, higher than dreams. The name of the Lord. Yes, you are higher. Your name is higher, oh Jesus, higher than any dreams. Oh, worship you, Lord. Your name is so beautiful, oh Jesus. No one is like you, Lord. No one is like you, Jesus. So beautiful name, so beautiful name are you, Jesus. And I will seek your face, call upon your name, Jesus. All I want is you, Jesus. Sing, I will seek your face, Lord Jesus. Oh, we seek your face. We seek your face, Jesus. We seek your face, Jesus. All I want is you, only you, only you, Jesus, Jesus, and I will seek your face, call upon your name, Jesus.
that His name is above all names. is higher than Hallelujah. creation. Higher than all created things. Oh, yes, Jesus. Yes, Jesus. Your name is higher on earth. Oh, Jesus. The Lord is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things. Higher than hopes, higher than dreams. The name for the last time. Let's sing this all together. Is higher than the heavens. Yes, Jesus. Your name is Higher than all created things. Higher than hopes, higher than dreams. The name of the Lord. Oh, let's give Him praise. Hallelujah. Oh, Jesus. All praise to your name, Jesus. All glory, all honor, all power, all majesty. Oh, we give it all to you, Lord. Only to your name, Jesus. Only to your beautiful name, Jesus. Hallelujah. Oh, worship you, Lord. Oh, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, God. Truly, there is no name higher, no name greater than your name, Jesus. Oh, be exalted in our midst today. Oh, be exalted, Lord, in our midst today. Hallelujah. Praises to your name, oh God. Glory to your name. Hallelujah. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, so good to give you praise. So good to give you praise. It's so good to be in your presence, Lord. Hallelujah. Oh, thank you so much, Jesus. Oh, thank you so much. Hallelujah. Yes, Lord. Indeed, Jesus, you reign. You reign, oh God. For you are higher than anything, Lord. You are higher than anything. Any dreams, any hopes, oh God. Oh, hallelujah. We lift your name on high, oh Jesus. We lift your name, Jesus. We praise your name, Jesus. Only your name, Jesus. Come on, let us shout, Jesus. Oh, we give you praise, oh Jesus. Oh, hallelujah. 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 Thank you so much, Lord. Thank you for your presence, oh God. We know you are here with us, joining us as we worship you, Lord, today. Thank you for your presence, oh God. We praise you and we honor you, Lord.
In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Atin pa pong bigyan natin ng mas malakas na palakpak ang Panginoon. Amen. Glory to God, Lord. We worship your name, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Pwede na po tayo makaupo. Purin po ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang ating pong Diyos ay mabuti. Amen? Praise the Lord. Kung mayroon kayong mga Biblia, pabukas po kayo sa aklat ng John, or aklat ni Juan. That is chapter 10, 7 to 21. Pero nakalagay yan is 18, but we will go to 21. John chapter 10, 7 to 21. Ayan. I think everyone is nasa ayos na ng kalagayan. Sabi po ng verse 7, Therefore Jesus said again, I tell you the truth, I am the gate for the sheep, and all whoever comes before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate, whoever enters through me will be saved, and will come in and go out and find pasture. The thief have come only to steal and kill and to destroy, but I have come that they may have life and have it to the full. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd who owns the sheep. When he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep knows me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And I have other sheep that are not of this sheeppen, and I must bring them also. These two will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down for my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. And these words, the Jews were again divided, and many of them said, He is demon-possessed and having a rubbing mad. And why listen to him? But others said, these are not the saying of a man possessed of a demon. Can a demon open the eyes of the blind? Let us pray. Dear Lord, we thank you for this morning, Lord. We humble down before you and we ask the interventions, Lord, and the moving of the Holy Spirit to be with us, Lord. Sanctify us, O Lord, in the mighty name of Jesus, and remove, Lord, anything, O God, Lord, in our minds that can distract and even can cover, Lord, to the truth that you want us to receive, and destroy the works or the apparatus of the enemy right now, Lord, that being put, Lord, to each one of us, so that, Lord, we will feel to listen to the truth that you want to give us. I rebuke the works of the enemy right now in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Marami pong salamat, Lord. Speak unto us in Jesus' name. Amen. Hallelujah. This morning, it's good to be reminded, and also, balikan po natin kung sino ba talaga si Jesus para sa iyo. No? Sino ba talaga si Jesus para sa iyo? Tanungin mo yung katabi mo, sino ba si Jesus para sa iyo? Pangtakot ng multo? No? Ilagay mo doon sa dingding para walang demonyong makapasok? No? Sino si Jesus para sa iyo? Pangpaswerte?
No? Kanya-kanya po tayong mga description kung sino po talaga si Jesus. But somehow, some of us, we cannot decide yet kung sino ba talaga si Jesus para sa atin. Let me start in this statement. Walang sino mang makapaglingkod at maaring maglingkod sa tao at sa Diyos. Paki-flash po yung aking introduction. So walang sino mang makapaglingkod at maaring maglingkod sa tao at sa Diyos maliban kung ito'y kanyang kinikilala. Kinikilala at kanyang kilala. Amen? And it's really hard na kilalanin mo yung isang tao kapag hindi mo siya kilala. In fact, kapag kilala po natin ang Panginoong Hesus ng lubusan at kilala po natin sa ating buong puso, ay maaaring hindi ka na mag-decide pa na tatalikod sa Kanya. The reason kung bakit hindi po tayo ganon katapat sa paglilingkod sa Diyos, kasi hindi po natin naintindihan at hindi po natin naunawaan at hindi po natin kilala kung sino po yung ating pinaglilingkuran. Katulad po ng ating nabasa kanina, iba po ang tingin sa... Now, the Pharisees and the Jews questions about the authority of Jesus. Bakit niya pinagaling ang may sakit sa panahon ng Sabat? And that is the works of the demon, sabi ng mga Pharisees. But sabi ng iba, hindi po magagawa ng demonyo yan, yung magpapagaling ng ng bulag. Ito po'y gawain ng Diyos. And perhaps to all of us, in our context, now, we keep on worshiping Jesus. Ilang taon na po tayo, ilang dekada na tayo sa church, but somehow, panghinaan pa rin tayo ng loob at minsan talaga pumapaling tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon kasi ang dahilan, hindi po natin siya kilala. At ang pangalawa, mas malala pa, hindi natin siya kinikilala. Hallelujah. Kapag dumaan po ang isang hari, mapapayuko po ang lahat. Pag pupunta po kayo ng Cambodia, mayroon pong nakatakdang oras doon. I think 3:00 yata ng hapon. Kapag mo ay bumatingting na yan, walang sino mang pwedeng maglakad. Lahat po yan ay yuyuko. Kapag mayroon pong sirena, kahit anong oras, ibig sabihin dadaan ang hari. Lahat po yan ay hihinto at magbibigay galang. Pero dito sa Pilipinas, no? Tayo mga Pilipino, nakakalungkot po. At yung atin pong pagka-Pilipino, yung atin pong kultura ay nadala po sa ganon. Yung presidente gagawa ng picture, tuhogin ng panglitsyon, nililitsyon. Panahon ng rally. Tapos lagyan ng mga sungay, walang hagalang-galang sa authority. And that spirit of the Filipino is also become the spirit of the church. We are rebellious, lack of respect. Kahit sa ating mga magulang, wala po tayo yung mga galang. But the Filipinos before, hindi po tayo ganon. Kami pag tuwing 6:00, nakaupo na yung mga matatanda sa amin, tapos kami lahat nakapila para mag-bless. Hallelujah. And perhaps when we come to Jesus, sino ba talaga siya para sa atin? Nakalungkot pong isipin bilang isang pastor na minsan nagkasama-sama tayo sa isang simbahan sa habang panahon. Ito po'y nangyayari. So balit isang araw, mabalitaan mo na lang na gusto magpabautismo ulit kasi hindi niya naintindihan ang aral. O hindi niya masyadong kilala ang Panginoon noon. At higit pong masakit kung nandito ka na tapos papunta ka pa sa impyerno. Ito po yung masakit na katotohanan na sinabi ng Panginoon sa atin. Hindi lahat ng tumatawag sa akin na Lord, Lord, Lord ay makapasok sa kanyang kaharian. Ang sino lang makakapasok? Yung taong nakakilala sa Panginoong Hesus at kumikilala sa Kanya. Siya lang. But mahirap pong paglingkuran ang Panginoong Hesus
kung hindi po natin siya kilala o kinikilala. Now, meron pong ginawang personal statement. Ito po ay pinag-isipan ko ng mabuti at pinag-aralan ko, ano bang pagkilala ko sa Panginoon? But it's very, napakahaba po nito. Pero basahin ko po. Sabi ko, ito po yung aking pagkakilala sa Panginoon. No, I studied hard and I tried to look at some verses na nagpakilala po kung sino ang Panginoon. Ito po aking personal statement kung sino po ang Panginoon para sa akin. Siya ang Diyos na may likha ng langit at lupa at ng lahat ng nilalang sa ibabaw ng langit at lupa. Siya ay Diyos na nagkatawang tao upang kung sino mang sumasampalataya sa Kanya ay binibigyan ng karapatang magiging anak ng Diyos. At tinawag niya ang kanyang sarili na anak ng Diyos at anak ng tao dahil siya'y ipinanganak ng isang babae, ngunit hindi sa kaparaanang tulad ng tao, kundi siya'y nilalang ng banal na Espiritu. Siya'y namuhay tulad ng tao, nagtagumpay sa lahat ng pagsubok at pagsubok ng sanlibutan upang sabihin sa tao na pwede rin silang magtagumpay dahil siya'y nagtagumpay at higit pa tayong maging matagumpay. Sa wakas ng kanyang buhay, siya'y dumanas ng maraming pahirap at sakit at pang-alipusta. Napuno siya ng latay at latigo sa buo niyang katawan upang bayaran ang aking kasalanan at ang kasalanan ng lahat ng taong nabubuhay sa kanyang panahon at sa darating pang henerasyon. At winakasan niya ang pagitan ng tao at ng Diyos sa pamagitan ng kanyang sariling dugo bilang sapat na kabayaran sa kasalanan ng sanlibutan. Ginawa niya ito upang ang tao ay makalapit sa Kanya sa pamagitan ng panampalataya at upang maligtas ang tao sa tiyak na kamatayan at walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Ang lugar para sa mga taong makasalanan at kalaban ng Diyos. Hallelujah. This is my personal statement kung sino si Jesus para sa akin. Ikaw, sino si Jesus para sa iyo? Sino si Jesus para sa iyo? Alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, mahirap pong mag-decide. No, bago po tayo mag-decide, nais ko munang ipakilala sa inyo kung ano ang ipaalam sa iyo, kung ano sinabi ni Juan tungkol kay Jesus, because John trying to narrate kung ano yung experience niya at anong pagkakilala niya sa Panginoong Hesus, and even trying to portray kung sino po, ano po yung sinabi niya. So bago po tayo mag-decide, kilalanin muna natin, no, kung sino ba talaga ang Panginoon. Now, as the background of the text, now John make his narrative about Jesus' testimony of his identity. Now, this to respond to the Pharisee and the teachers of the law, to their comments about Jesus after healing the blind at the pool of Siloam. Mababasa po yan sa chapter 9 ng John. Jesus used figures of speech to describe them as a thief and hard hand and cares for nothing. Because of the unbelief of the teachers of the law and Pharisees, John is also trying to portray what will happen when we come to know Jesus. No? Sa patuloy pong pag-narrate ni John, pinakita po ni John sa atin kung ano pong mangyayari sa buhay ng isang tao kapag nakilala niya ang Panginoon. Now, what will happen when you come to know Jesus? Number one. So what will happen when you come to know to Jesus? Number one, whoever finds Jesus finds life. Isa pong malakas po na palakpak po sa buhay na Diyos. Hallelujah. Whoever finds Jesus finds life. Bakit, Pastor? Patay ba kami? Bakit, Pastor? Wala ba kaming buhay? You know, most people today cannot even recognize His persona and the struggle. Hallelujah. Try to look at these struggles of man. Number one, men struggle of identity.
Man struggle of his identity. Hallelujah. Sabi po ng ABS-CBN, sabi ni Alisa Lita, published in June 20, 2024, sabi niya, boy celebrates birthday in dream gown with parents' support. I am praying to the Lord, kung mayroon kayong naramdaman na kakaiba sa inyong mga puso na para kayong babae o para kayong lalaki, kayo naman ay babae, itigil nyo na yan. And you have to ask the Lord, it's not your sin. Bakit mayroon kayong damdamin? But it is a total lie of the devil. Bakit kayo nag-isip ng ganon? And if you go back, if you trace back, bakit ba tayo mayroong ganong mga damdamin? Sabi po ng Romans chapter 1, dahil sila'y tumalikod sa tunay na Diyos at sumasamba sa larawan at hindi kinikilala ang Diyos at patuloy na tumatalikod, even their parents encourage to do so. Therefore, the Lord delivers them from depravity. Yung word na depravity, kapatid ko, that is, yung po yung pag-iisip mo na parang distorted na kahit obvious ang katotohanan, maniniwala ka pa rin sa kasinungalingan. Why? Because your mind is depraved. Another word is corrupted and distorted. Kapag hinayaan po tayo ng Diyos, maniwala na po tayo sa mga bagay na hindi totoo. Pati ipis, sambahin mo na kasi Diyos yan. Alam nyo ba ang India, kung ilan ang Diyos nila? More than 1 million. Di mo na ka na pwedeng kumain ng baka at kambing kasi Diyos yun. Buti na lang, pati halaman, buti na lang yung halaman, pwede pa silang kumain ng mga gulay. Kasi kung hindi, wala na. Kung Diyos na lang ang lahat, wala na tayong makain. Sa pagtalikod po natin sa Diyos, marami pong mangyayari. Man struggle with his identity. Another is, man struggle to get rich. Hindi po mali na magsikap tayo para umunlad ang buhay. But yung word na struggle, alam mo yung struggle? Yung magkabuhol-buhol na yung buhay mo, no? Buhol-buhol na. Dahil lang sa gusto mong yumaman. Utang dito, utang doon, o taya dito, taya doon. Trabaho dito, trabaho doon. Wala pong masamang magsikap. But this is our struggle. We struggle to get rich. Katulad sa sinabi ko, I am very ambitious person. Pero, kailangan po nating magpigil. Another is, man struggle to possess material things. Na gusto po nating magkaroon ng kung ano-ano na gusto po natin. Hallelujah. Sabi po ni Jesus, I am the gate. Siya po yung pintuan. At sino man makakalapit sa kanya po siyang lumabas at pumasok sa kanya pong pagpapala. Hallelujah. Another is, man struggle on happiness and pleasures. Kaya po ang tao hindi po nakontento. Kapag ang tao ay malayo sa Diyos, kung ano-ano yung pinapapasok, kung saan-saan tumutusok sa katawan, tusok dito, napuno na ng hikaw yung tinga. Tapos hindi pa nakontento, tinusok pa ang dila. Hindi pa nakontento kasi nga gusto pa talagang maging masaya siya kasi tuwang-tuwa yung mga kabarkada niya o kaibigan niya, tinusok pati ilong. So mayroon na siyang Hindi po siya nakontento. Binutas ng malaki yung tainga. Nilagyan ng malaking gulong, parang gulong. Kita na kayong ganon? Tapos hindi pa talaga nakontento. No? Tinusok ang pusod. Tapos pinatatuan ng marami. Alam niyo, sa Amerika, isang abogado doon, nung pinakita ko na rin one time, na nagpatato siya ng buong kanyang katawan, tapos nagpalagay siya ng sungay, tapos yung mata niya, gusto niya para magmukha siyang, parang crocodile yata yung gusto niya. Ano ba gusto niya? No?
Para siyang gusto niya maging vampire yung dating niya. So yung mata niya, naglagay siya ng parang kulay na, parang pusa na. Hallelujah. Sabi mo sa katabi, buti, kunti lang ang gusto ko. No, si Lord lang. No? Whoever finds Jesus finds life. Sabi po ng verse 7 and 10, ito po ang sinabi po ng Panginoon. I tell you the truth, I am the gate of the sheep. So na all, whoever come before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate, whoever enters through me will be saved, and he will come in and go out and find pasture. Ang ganda pong pakinggan. He will come in and go out and find pasture. Sa pag-aalaga po ng hayop, kapag mayroon po siyang itatawag na pasture, ibig sabihin nun ay may nag-aalaga sa'yo, may nagpapakain sa'yo, may nagbabantay sa'yo. Kapag tayo po'y pumasok in relationship with God, in Jesus, kapag nakilala po natin ang Panginoon ng lubusan, magkakaroon po tayo ng pag-iingat sa Kanya at pag-aaruga na nagmumula sa Kanya. Hallelujah. Kailangan lang natin kilalanin siya. Because it is impossible to serve someone you do not know. It is impossible to submit to someone na hindi mo naman siya kinikilala. Kapatid ko sa Panginoon, ito po yung malaking hamon sa atin. Sabi ni Jesus, but Jesus made this promising word, whoever through me, he will come in and go out and find pasture. In other words, ano pong ibig sabihin dito? No? Lahat po ng ito, ano po yung sabihin yan? Number 1, find salvation to the lostness of life. So, ang ibig pong sabihin yan, in verse 9, sabi niya, whoever enters through me will come in and go out and find pasture. Ang ibig pong sabihin niya that whoever finds Jesus finds life. It means he finds salvation to the lostness of life. Lahat po tayo ay noong hindi po natin nakilala ang Panginoon, ay hindi po natin alam kung ano po talaga ang tunay na kahulugan ng buhay. At ano ba ang katapusan ng buhay? Bakit ba tayo nabubuhay? Kung nabubuhay ka lang naman para apihin, no, swerte yung pinanganak na mayaman, ano? At saka yung may mga dikotse na. But don't you know na ito pong mga taong ito, bagamat sila po yung may mga pera na, ay wala po silang pagkakontento. No, para po silang balon na hindi po naubusan ng tubig. Lagi po siyang gusto niya, lagi pang laging napupuno. Ayaw niyang maiiga. And these people trying to do something evil para mapuno yung kanilang pangailangan. But there are no satisfaction. Kapatid ko sa Panginoon, that is the works of God when He gave us His salvation. Kapag tayo po'y naligtas ng Panginoon, ay magkaroon po tayo ng tinatawag na significance of life. Mayroon po tayong, we will able to define kung ano pong tunay na kahulugan ng buhay. Another is, life means finds home to his wandering soul. Mayroon po tayong pagkakataon na may hinahanap tayong tahanan. Na kahit ang asawa mo o yung pamilya mo hindi kayang ibigay. Kahit ang lahat ng bagay sa buong mundo, ang tawag niyan emptiness. No, I have yung isa pong aming inaanak sa kasal. Siya po ay nakapasok sa Asian Development Bank at the age of, I think, 28 o 30, na ba? And he is one of my counseling. Kami nag-counseling sa kanya. Because every time
meron po siyang na anxiety. Na feeling niya ay wala siyang kwenta at wala siyang pakinabang. At kahit sumasakay siya ng jeep o ng bus, mayroon siyang pakakataon na parang ramdam niya hindi siya mahal ng asawa niya, tapos mamamatay na siya, wala siyang pakinabang, ganyan. Tapos mawala na siya ng gana, tapos bigla na lang siyang manghina. That is when you lost the home of your soul. I kept encourage him. Sabi ko, alam mo, madali lang solution mo. Total, malaki naman ang sweldo mo. Sobra-sobra naman yan. Sobra mo nang mabuhay yung pamilya mo. Magmamanager na rin yung asawa mo. Sabi ko sa kanya, bakit hindi ka mag-invest kay Lord? Tumulong ka kahit anong gawain sa church para may pakinabang yung pera mo. Kasi yung pera mo sa bangko, matutulog lang yan. Help the poor. Help the needy. Para yung pera mo, mayroon ka makita. Kapag makita mo yung isang estudyante na makatapos dahil tumulong ka, malaking katagumpayan yan. And until today, yun po ang kanyang ginagawa. Salamat po sa Panginoon. Hindi na po inatake ng ganong klaseng damdamin. Kapag ang ating kaluluwa ay walang tahanan, yan po ay patuloy na maghanap at na maghanap. At saan po yan kung saan sisilong hanggang kapag hindi po natin masumpungan ang ating Panginoon, lalo po tayong napapahamak. Lalo po sa kabataan, ang kanilang tahanan na sa barkada, iba na sa bisyo, iba na sa cellphone, doon sila komportable, yun ang kanilang tahanan. Whoever finds life, now finds fulfillment to his desires, to have it to the full. Kung sino makasumpong sa ating Panginoon, magkakaroon siya ng buhay hanggang siya ay mapuno at mag-uumapaw at magiging mabunga. Amen. Hallelujah. Praise God. Kung sino po makakilala sa Panginoon, magkaroon po ng buhay at ang kanyang buhay ay magiging mabunga. Praise the Lord. Ang taong kumikilala o nakakilala o tunay na kumikilala sa Panginoon, ang kanyang buhay ay magiging mabunga. Isa pong malakas po na palakpak po sa buhay na Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Alam niyo, I am so excited. Kung lahat lang po tayo ay nakakaunawa at nakilala sa ating Panginoon, all of us will become fruitful. All of us will become fruitful. Hallelujah. Pangalawa, whoever finds Jesus finds his security. No? Whoever finds Jesus finds his security. Sino pong makahanap sa ating Panginoon o makakasumpong sa Panginoon? Sino pong makakilala sa ating Panginoon ay makakasumpong ng kasiguraduhan sa buhay? Sino na bang secure dito? Magsabing amen. Hallelujah. So there is no secure place to be compared under God's hand and nothing more. Wala pong sino man. Sabi po ng verse 18, sabi po ng verse 11 to 18, I am the good shepherd. The good shepherd lay down his life for the sheep. The hard hand is not the shepherd who owns the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man who runs away because he is a hard hand and cares nothing for the sheep. Hallelujah. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep knows me. Just as the Father knows me and I know the Father, I lay down my life for the sheep. I have the other sheep that are not of this sheep pen, but I must bring them also. Dito will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. The reason my Father loves me is that
I lay down my life only to take it up again. So no one takes it from me, but I lay down on my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. That is the Lord Jesus Christ. It is His personal volitions why He gave His life to us, to redeem us from all of our unrighteousness. Hallelujah. Ang sabi po ng Romans 8:34, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecutions or famine, nakedness or danger or sword? Sino ba makapaghiwalay sa atin sa Panginoon? Hallelujah. The answer is nothing. Bakit? Because Jesus is a good shepherd. Amen? Mabuti siyang tagapagbantay sa atin. Kahit tayo po ay minsan ay hindi nagiging mabuti, kahit minsan tayo tumatalikod, hindi po siya nagsasawang bantayan tayo. Kahit tayo minsan ay tatalikod sa Kanya, kahit tayo po ay lalayo sa Kanya, katulad po ng parable of the prodigal son, na kahit minsan tayong tatalikod sa Kanya, dalawang kamay niya po tayong i-welcome at babatiin na welcome back. Hallelujah. Who shall separate us from the love of Christ? It's nothing, because He is a good shepherd. He is literally and morally good. Na mabuti po ang ating Diyos. Kaya kapatid ko sa Panginoon, no, kung inyo pong makikilala ang ating Panginoon, He is a good God. He is a good God. And He cares for you. Importante ka sa Panginoon because He is a good shepherd. Amen? Siya po yung tagabantay po sa atin. Then you have to trust to the shepherd. Hayaan po natin ang Panginoon magbantay sa and trust in His capacity to safeguard us and to provide also to your needs. Because a good shepherd will never disappoint his flock. Magtiwala lang po tayo sa Kanya kahit napaka-imposible o gaano man kalaki ang mga challenges. Because He is literally good. Another is, He loves and valued your life. Importante ka sa Kanya. I am a good shepherd and I know my sheep and my sheep knows me. Now, He is a good shepherd. Another is, Jesus is faithful. He is faithful shepherd. Hindi po siya tumatakbo. Hindi po siya tumatalikod sa kanyang responsibilidad. Kung kilala po natin ang Panginoon, no, if you are in good relationship with God, hindi po siya tumatalikod. He is willing to raise His life for us. Another is, He died to pay the penalty of sin to all. Ganon po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Sabi po ng Romans 10:1, anyone who believes in Him will never put to shame. Sino mang magtitiwala sa Kanya ay hindi kailanman mapapahiya. Isa pong malakas na palakpak po sa buhay na Diyos. Hallelujah. And Jesus again said in John chapter 14, ask whatever you wish, and it shall be given to you. Hallelujah. If you have that courage, if you have faith like a mustard seed, you can ask the mountains to go down to the sea. It is something na hyperbole, sumusobra naman yan, Pastor. But it is the truth. Kung wala ka ng ibang mapupuntahan, ang Diyos mayroong kaparaanan. Kung wala ka ng pag-asa, ang Lord, mayroon po siyang maraming paraan. Just trust in the Lord. Hallelujah. I would like to conclude this. Ngayong kilala na po natin ang Panginoon, sino na siya para sa iyo? Now, it is good to decide, no, sino ba talaga siya para sa iyo? Because it is impossible, sabi ko nga kanina sa ating premise,
Walang sino mang makapaglingkod at maaring maglingkod sa tao at sa Diyos maliban kung ito'y kanyang kinikilala at ito'y kanyang kilala. Kung kinikilala po natin ang Panginoon, wag po tayong panghinaan sa Kanya o sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen? Take it seriously. Take it seryosuhin po natin. Kung gusto mo ng protection na nagmumula sa Diyos, gusto mo ng pag-iingat ng Panginoon, gusto mong umayos ang buhay ng iyong anak, gusto mong umayos ang buhay ng iyong pamilya, kung gusto mong umayos ang iyong buhay, gusto mo nang magkaroon ng maayos na kinabukasan, masayang pamilya, simulan mo ang pagkilala sa Diyos. Amen? Doon po natin sisimulan. Because God is the source of all goodness and righteousness, and He is the source of all good things. Doon po tayo magsimula. Hallelujah. Now, what we hear, what the Word is saying is like what the Scripture says, whether we decide or not, we are bound in these options. Number one, pagkatapos nating marinig, dalawa pong response na pwede nating gawin. Ito po yung pwedeng mangyari sa ating lahat. Number one, unang mangyari, we don't care who is this Jesus. Wala tayong pakialam kung sino siya. Kung anong sinabi, wala tayong pakialam. And the worst is, we will question His authority, katulad po ng ginawa ng mga Pharisee. Sino ba yan? Sino ba yan si Jesus? May pakinabang ba yan sa buhay namin? Yayaman ba ako kapag pumunta ako sa church? Another is, pangalawang response is, you will put your trust in Jesus. Dahil sinabi ni Jesus na He is a good shepherd. Pwede kang maniwala na, totoo, nagtitiwala ako sa Panginoon. And you put it into practice. Now, in my conclusion, sa pinakahuli, ito po sabi ni Miles Monroe. Paki-open. Your destiny is chosen by God. Sabi niya, whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. God chose you and created you in His being. And He wants you, He provides heaven and hell. He provides your dwelling place, heaven, and He provides hell for the demons, not for man. Na, ibig po sabihin, your destiny is chosen by God. You are destined to worship God, to serve God. You are destined to serve God and to honor God. That is your destiny. And you are destined to be with God forever. Pero sabi ni Miles Monroe, your destiny is chosen by God, but its fulfillment is decided by you. Ikaw ang mag-decide kung tuparin mo yan. Katulad po ng paglagay ng Panginoon ng puno sa gitna ng Eden. It was Adam who decided to disobey the command of God. In this last time, Jesus was sent by the Lord to give us salvation. Ang sabi ng salita ng Panginoon, whoever believes in Him, He gives the right to become children of God. Pero yung hindi kumikilala sa Kanya is already condemned. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Kapatid ko sa Panginoon, it is good to have a right understanding kung sino po ang Diyos ng ating pong pinaglilingkuran. Dapat kilala po natin, bakit ba tayo maglingkod sa Kanya? Ba't kailangan ko bang pumunta every Sunday? Ba't kailangan ko bang mag-worship? Bakit kailangan ko bang pumunta sa church? Anong pakinabang ba sa paglilingkod sa Diyos?
And perhaps it is the good question na dapat nyo pong sagutin. No? Dapat nyo pong maunawaan, bakit ba tayo maglilingkod sa Diyos? Ano bang pakinabang? At pagkatapos po nating makilala ang Panginoon, ang pinakamalaki pong suliranin o malaki po yung challenge para sa atin, lalo na po sa atin na mga nakapag-aral na, yung mga aral na mga tao, is yung kilalanin ang Panginoon. That is another thing. Yung kinikilala mo ang Panginoon o kilalay na ng Panginoon ay mas mataas pa yung magsikap ka na makilala siya. Because yung kilalanin ang Panginoon, that means that you are going to submit all His commands and His requirements to His people. I want you to close your eyes for the Lord. At gusto ko po kayong tanungin ulit, sino ba si Jesus para sa iyo? Hallelujah. Glory to God. Maganda po yung awitin kanina, yung ating po yung Lord Your Name. Can we ask Sis Arjun to come? Hallelujah. So habang pong nag-ayos pa yung ating worship team, can we close our eyes before the Lord? As we meditate the Word of God, tingnan po natin kung nabalikan po natin yung ating foundations ng ating pong panampalataya. Saan ka ba nagmula? No? Bakit ka ba narito? No? At saka, sino ba si Jesus para sa iyo talaga? Sino ba siya para sa iyo? Hallelujah. Praise God. Worship the Lord your God. Hallelujah. Oh Lord, hallelujah.
Yes, Jesus. Oh, glory be the name of the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. You cover me in the sacred place of refuge. Lord, I will sing. So I pray. So I pray to you. So I pray to you. Lord, your name is higher than heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hopes, higher than dreams. The name of the Lord is higher than heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hopes, higher than dreams. The name of the Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Oh, we praise your name, oh God, Lord Jesus. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Allow the Lord to minister in your life. Hallelujah, Jesus. He is the Lord. He is a good shepherd. He is a good shepherd. He cares for your problems. He loves you and He has concern in your life. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh Lord, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Oh God, hallelujah. Oh Lord, hallelujah. Hallelujah. Kapatid ko sa Panginoon, ang ating Diyos ay may malasakit para sa iyo. Mahal ka ng Panginoon. He is a good shepherd. Kung mayroon ka mga kabigatan, mayroon ka mga problema, hallelujah, just come before the Lord. Kung nais mo ng kapayapaan, lumapit ka sa Panginoon. Hallelujah. He is a good shepherd. Whoever comes to Him, He will find the good pasture. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Come on, church. Huwag kang mahiya. This is your time to come before the Lord. Hallelujah. Lumapit ka sa Panginoon. Hallelujah. Just speak to God. Lord, ito yung aking kabigatan. Just come to the Lord and honor God by accepting that you have this problem and honor the Lord this morning. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Your name is greater, O God, and higher than heavens. Oh, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, church. Kung mayroon kang kabigatan sa iyong buhay, just come before the Lord. Hallelujah. Oh, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Oh, praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.
kapatid ko sa Panginoon, noong si Josue ay inutusan ng Panginoon na pasukin ang Jericho, hindi po sila gumagamit ng mga tabak. Hindi po sila gumagamit ng mga panak para lupigin ang kanilang kaaway. Ang ginamit po ng Panginoon sa kanila ay pagpupuri sa Diyos. Sa tuwing tayo po ay nagpupuri sa Panginoon at buong pusong lumalapit sa Kanya, kaya niya pong durugin, kaya niya pong sagutin ang lahat po ng atin pong mga problema. Kaya niya pong wakasan yung atin pong paghihirap dahil ang ating Diyos ay mabuti. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Yes, Jesus! Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa katugunan ng aming mga problema. Salamat, Panginoon, na Ikaw po ang Diyos ang tumutugon sa mga suliranin ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, na Ikaw po ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Salamat, Lord, na sa mga imposibleng mga bagay, Panginoon, kaya kaming magtagumpay dahil dakila kang Diyos at mabuti kang Diyos na bantay ng iyong mga alagad. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glory to your name, O God. Hallelujah. Let us give clap offering to the Lord. And let us say hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. By His stripes, you are healed indeed. Hallelujah. Pwede na po tayo makaupo. Purihin po ang ating Panginoon. I believe God is with us this morning. At lahat po ng may karamdaman ay pinapagaling na ng Panginoon. You have to claim it. At lahat po na mga suliranin o mga challenges sa buhay ay tinugon na ng Panginoon. You have to walk by faith in God. At iingatan ka ng Panginoon because whoever finds Jesus finds life and finds security. Hallelujah. I believe that everyone now is prepared to partake the Holy Communion. So akin pong inanyayahan ng atin po mga deacons to come forward. Gusto ko lang pong explain sa ating po mga bisita kung mayroon man. No, sino ba ang pwede mag-partake ng ating communion? Lahat po na kumikilala na si Jesus ay inyong Diyos sa iyong buhay, ay kayo po ang pwede mag-partake ng communion. So, either member ka ng church o hindi, baptize ka o hindi, pwede ka mag-partake ng communion. Hawakan lang po yung ating mga bahagi, tapos sabay-sabay po tayong mag-partake mamaya.
natin pong itaas ating mga tinapay. For I received from the Lord what I also pass unto you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa elementong ito, Lord, as a symbol of your body, that through your death on the cross, Lord, we receive healing and we receive salvation of our soul, O God. Marami pong salamat, Panginoon, dahil ikay namatay at nabuhay muli at babalik muli para sa amin. Bless this element as we partake this in Jesus' name. Amen. Itaas po natin ang mga kopa. In the same way, after supper, he took the cup. This cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Panginoong Hesus, maraming salamat sa umaga pong ito. Kinikilala po namin, Panginoon, na ikay namatay para kami, Panginoon, ay tubusin sa amin po mga kasalanan. Panginoon, inuutos mo sa amin na gagawin po namin ito hanggang ikaw ay babalik, Panginoon. Marami pong salamat, loobin mo, Panginoon, ng iyong mga anak ay magkaroon ng sapat na kalakasan, Panginoon, na magtagumpay at makapagpatuloy, Panginoon, sa paglilingkod, Panginoon, hanggang ikaw ay babalik, Panginoon. Marami pong salamat, pagpalain niyo po ito, Panginoong kupang ito, as symbol of your blood, Panginoon. Ano man po, Panginoong, mga kasalanan na aming nagawa sa nakalipas na mga araw, buwan, Panginoon, o taon man, Panginoon, hindi po namin makakalimutan. Lord, I pray in the blood of Jesus that you will wash away, Lord, all the sins and even, Lord, the guilt, Lord, that your people, Lord, feel, Lord, today. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong paglilinis. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po tayong lahat ay pong purihin ng Panginoon. As we sing the chorus of we sing the chorus. Marami pong salamat, Panginoon, sa natapos po naming banal na hapunan. Patuloy po namin itong gagawin, Panginoon, katulad ng iyong inuutos. Akin pong panalangin, Panginoon, na patuloy mong i-sustain ang bawat isa sa amin, na sa pamagitan ng iyong habag at awa, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay maging matibay, magiging matatag. Samahan mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa lahat po ng kanilang hamon sa buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Kung ikaw may babalik sa kasalukuyang panahon, remember your people, O God. And look at your people today as a good shepherd, as what you have promised to us. Marami pong salamat. Kami po'y lubos na nagtitiwala na hindi niyo po kami pababayaan at hindi po kami, Panginoon, kakalimutan. Marami pong salamat. Purihin ka, sambahin ka. Ito pong aming panalangin at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Isa pong malakas na palakpak po sa buhay ng Diyos. Pwede na po tayong makaupo. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y dadako sa ating pong pagbibigay. Pero bago po lahat, buksan po ninyo ang inyong Biblia sa 2 Corinthians chapter 8, 13 to 14.
Ganito po sinasabi sa verse 13 and 14. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana namin kayo ngayon. Nararapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Pagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ito po yung godly spending, no? Na makadiyos na pagkakaloob sa mga kapwa. Sabi rito, kung blessing na makaroon na income at blessing din ang gumastos, what godly, correct, and appropriate spending could we be missing? Yun. Baka mayroong makadiyos na panggastos na hindi natin magagawa. Kukulang din yon. So, isang halimbawa mga kapatid, no? Ito po yung medyo naging ko sa akin na mula nung kami po sa Noveleta na nakatira, andun po yung every Wednesday and Saturday, early in the morning po, na talaga dumadapo yung garbage collector. So, isa sa pamamaraan pala rito na hindi natin alam kung ano yung kalagayan ng yung mga garbage collector na yon. Pero po, ang mas mainam na nasa ipan namin, hindi sa pamagitan po ng pera, kundi alam po natin na maaga silang nagigising, maaring hindi pa sila nag-almusal. So, bakit hindi po natin i-try? Well, ito yung tinatawag natin na kung paano dapat magbigay ang isang Kristiyano. No? Abutan po natin sila ng tigisang tasang kape at 2 pandesal o 3 pandesal kahit walang palaman. Yun po ay isang tinatawag nating godly spending. No? So, mga kapatid, hindi naman tayo makapagbigay ng pera. Nakapagbigay naman po tayo ng isang hindi natin alam na ano yung pangangailangan po nung ating kapwa. Ngayon, maalala mo ba mga kapatid yung tanong po ni Cain, no? Si Cain po, ito yung kapatid po ni Abel. At nung tinatanong si Cain, ito po yung sagot ni Cain. Am I my brother's keeper? Maaring ganun din po ang tanong sa atin, no? Tayo po ba ay may pananagutan po sa ating kapwa? Yes, mga kapatid. Ang sabi po rito, na ang tanong ni Cain na, am I my brother's keeper? Yes, may pananagutan kayo sa inyong kapwa. May pananagutan po tayo. No, bilang mga Kristiyano, ay meron po tayong pananagutan. Hindi lang po sa pamamagitan pagbibigay ng salapi, kundi bigay po natin yung pagmamahal o pag-alala sa kanila. Bago po tayo sa prayer, isa muna pong special announcement, special na paalala po na po. Sabi nga po dito, today is FBC Sunday. Ang Cavite City Foursquare Gospel Church support to the 9 Foursquare Bible College in the Philippines. Ito po yung isa sa mga panawagan po na suportahan po natin yung mga umatin po ng Bible College. So, ito po, hindi natin namamalayan sa abot ng ating makakaya na ipapadala po natin sa mga kapatid natin ito, sila po naman ang maaring susunod na magpapalaganap ng mabuting balita sa buong bansa o sa buong daigdig.
Kaya tayo po'y manalangin. Ang ating pong panalangin ay dito po sa Awit, chapter 23. Doon po sa napakagandang mensahe po ni Pastor, ay isa po to sa na bilang paalala rin po sa atin na kilala ng tupa ang tinig ng kanyang Panginoon at kilala rin naman tayo ng Panginoon. Sabi nga, kung kilala mo ang tinig ng Panginoon, sumunod kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Ganito po ang ating panalangin. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at tinaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan. Sa matuwid sa landasin, doon ako'y inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may tandang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ito po ang ating kapanalangin. Amen. So much has changed this past year, but one thing has stayed the same: our need for the mothers in our lives. When we're most weary, Mom. This upcoming week, let's embrace the joy of being in God's presence and stay committed to our daily church activities. Don't forget to save the date for next Sunday worship at CCFGC, starting promptly at 9 a.m. It's a wonderful chance for the entire family to come together, wake up early, and dress in their best attire. Let's gather together for worship, prayer, and receiving God's Word. If you are unable to attend the face-to-face worship service due to work or other commitments, you can still be a part of the service by tuning in to the live stream on the CCFGC Facebook page. This way, you can join in the worship and stay connected with the church community even from a distance. If you miss our on-site or online service, join our video premiere at 6 in the evening. Open your Facebook account and search for the CCFGC Facebook page, making it easy for you to catch up for our worship service. We want to pray with you in agreement and celebrate your victories. Join us for our midweek service on Wednesday at 7 p.m. in the sanctuary, where we will come together as a community for corporate praying. This gathering reflects the unity and devotion to prayer that we see in Acts chapter 2, verse 42, where the early church gathered to pray together. Share your prayer request with our CCFGC Family GC beforehand to support and uplift one another in prayer. We also invite those available on Saturday to join us for Dawn Watch Prayer at 5 a.m. Let's gather and witness the captivating sunrise while uniting in prayer, expressing our gratitude and awe for the wonders of the world around us. It's a special opportunity to appreciate and connect with the splendor of God's creation.
Jesus loves the children, and so do we. Bring your kids with you and let them join our Sunday school class located on the ground floor. Our class offers an exciting and interactive lessons that includes engaging arts and crafts activities. It's a wonderful opportunity for them to learn, have fun, and grow in their faith. Our dedicated Sunday school workers are excited to meet them. Calling all the teenagers out there, the CCFY Squad is here to support you. Join us every Thursday for our online fellowship by Discord. It's a fantastic chance to connect with peers who share your beliefs and grow closer to God. Approach our friendly squad leaders for more info. And don't miss out on this opportunity to join the CCFY Squad. Every third Sunday of the month, we have the face-to-face fellowship for UFM, the gentlemen of our congregation, UFW, the lovely ladies here at CCFGC, and SKC, the little light bearers of our community. Stay a bit longer after the service and find inspiration in the discussion designed for UFM, UFW, and SKC respectively. So before I announce for further announcement, so let's welcome Mona Linda Sultan. Kindly stand up so you could be recognized. Raisa Soto. Ayan, so po si Ma'am Raisa Soto and Zara Soto. Ayan po, no? So welcome po, no, sa ating mga first-timers, and I hope hindi po ito yung last na pag-attend niyo po sa church po namin. Ayan, for further announcement, live group sessions today for some UFM, UFW, and FY. Please approach your live group leader after the worship service. Kapag wala pa po kayong live group, so kindly approach na lang po si Pastor, no? Okay, si Pastora. All department heads, you will have a meeting next Sunday, July 14, after the worship service. So advance announcement na po ito, no, para po sa ating mga department heads. All council members, your meeting is today after the worship service. For our council, so may meeting po tayo for today. Some of us will be receiving an online survey to be filled up this week. This is a survey required to all Foursquare churches in the Philippines. So kindly check lang po, no, kung meron po kayong ma-receive na survey po. And special announcement for young professionals, Foursquare Young Professional Fellowship for July will be moved to Fourth Sunday. Joint fellowship with Foursquare Youth with special guests. Ayan, so para po sa ating mga FY and Young Pro. And Worship Foundation session today at 1 p.m. So ito lang po yung mga announcement natin for today. Thank you. Amen. Yan. So sa ating pong pagtatapos, muli nating awitan ng ating Panginoon. Let us all bless the name of our Lord for all He's done and all the things that He is going to do sa ating mga buhay. Sige po, tayong lahat ay tumayo. The Lord. Oh, hallelujah. We bless you, O God. We bless your name, O God. Praise you, Jesus. For all
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa natapos po naming panambahan. Lord, tanggapin mo ang aming papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat, Lord, sa provision mo sa linggong ito. Lord, ingatan niyo po ang iyong mga anak, Panginoon. Salamat, Lord, ikaw po ang mag-bless sa kanila po mga trabaho, sa kanila po mga negosyo, kung saan man sila pupunta, Panginoon. Lord, ikaw po ang Diyos na mag-iingat sa kanila. Yan din po, Panginoon, ang buong lahat ng mga bagay na pinagkakatiwala mo sa kanila, Panginoon. We rebuke any forms of devours, Panginoon, even the works of the enemy, Lord, na pwede pong hahadlang at sisira sa anumang mga bagay na pinagkatiwala mo sa kanila. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na magbakod sa lahat ng mga bagay na mga pinagkatiwala mo sa iyong mga anak. At Lord, sa araw na ito, Panginoon, akin din pong panalangin na sa amin pong pag-uwi ay ingatan niyo po ang iyong mga anak na makarating po sila ng maayos at mapayapa sa kanila po mga tahanan. Kung saan man sila pupunta, ikaw din po ang Diyos na mag-iingat sa kanila. At sa kanila pong pag-uwi, Panginoon, ay madatnan po namin ang aming pong mga tahanan na sa ayos po na kalagayan. Lord, salamat Lord sa panibagong lakas sa linggong ito. We give you back all the glory and honor and praise in Jesus' name. Amen. God bless everyone. See you po next Sunday. Ingatan po kayo ng ating Panginoon. Sound check. Meron na, di ba? Sound. Meron na ba?